Talagang ano ito, abandonado na siya. Yan, dito merong lababo. Pwede naman palang masilip oh. Ay, napakalaki ng pine tree. Ano naman, marami na siyang crack. Yan, talaga oh. Meron pa dito sa kabila. Ayun, dito pala oh. Grabe oh. Daming kwarto-kwarto oh. Grabe oh. Ayun, yung kalooban sa kabila oh. Parang kumot. Ayan, Efren Reyes. Baka ito si Efren Reyes, si Bata Reyes. Nakakatakot ito, parang ano, parang sementeryo. Yan. Ano kayang meron dito? Bakit may butas? Napakaganda ng forma, para siyang Malacanang. Ang daming CR dito guys. Oh. CR na naman ito eh. Oh. Yan. Yan. Makikita nyo yung mga kabahayan para na siyang bundok, no? Natakita nyo. May tukod ng kahoy. So dito maraming lumalabas na multo. Lalo na sa gabi siguro. Alright, good day sa inyo mga idol. So ngayong araw na ito ay nandito naman tayo ngayon sa Diplomat Hotel, na kung saan ngayon matatagpuan ito dito sa Baguio City. Ngayong araw na ito ay ikutin natin itong buong paligid ng Diplomat Hotel, kung ano ba yung pwede nating makita rito sa lugar na ito. So dito pa lang sa entrance, ayan, so makikita ninyo yung lumang-luma na gusali. Ito ang tinatawag na Diplomat Hotel. Yan, so ikutin natin yung paligid nito. Yes. Okay. Alright. Dito mayroon siyang pinto, kaya lang nakapadlock. So marami ding pumupunta rito. Talagang ginagawa ring tourist spot itong Diplomat Hotel na ito. Ayan. Talagang ano ito, abandonado na siya. Ayan, dito mayroong lababo. So dito guys ay bawal daw pasukin itong loob mismo ng Diplomat Hotel dahil napakadelikado na daw para sa mga bisita dito kapag pumasok sa loob. Yan, tamang silip lang tayo. Ito yung kanyang loob, pwede naman palang masilip oh. Yan. So makikita nyo naman yung loob, malinis naman siya oh. So napakaganda ng loob niya. Tingin ko gawa sa kahoy oh. Sayang lang hindi tayo pinayagan makapasok sa loob dahil bawal nga. Isa raw ay mahina na yung semento, baka daw biglang gumuho. Dahil baka mangyari, imbis na ilan lang yung multo na nakikita rito, ay madagdagan pa dahil sa mga maguhuan ng mga tao kapag pumasok dito tayo sa loob. So ipapakita lang natin itong paligid. Kung ano yung pwedeng maging makita lang natin dito sa labas, yun lang yung ating maipapakita sa inyo. So marami nagsasabi, marami daw multo dito. Yan, puro nakasarado. Dito ay napakalaki ng pine tree.
Wow, napakalaki oh. Yan. So lumang-luma na talaga siya. Dahil makikita nyo naman, marami na siyang crack. Siguro ay dahilan na rin sa kalumaan at sa mga nagdaang mga lindol. Yan. So napakadelikado nga para sa mga turista na papasok dito sa loob. Kaya hindi na nila pinapayagan. Yan. So tamang silip na lang tayo. Yan. Napakaganda ng kalooban guys oh. Napakaganda. Tapos dito may pinto. Kaya lang puro kahoy na siya. Oh. Guys, may daanan dito. Yan, napaka ano na talaga oh. Lumang-luma na talaga guys. Yan. Napakaraming kahoy na tabla. Parang ginawa siyang bansuhan no. Wow. Kung makikita nyo yung mga bega ng building, labas na yung mga bakal. Dahil itong building na ito ay itinayo noong 1930 sa aking pagkakaalam. Yan. Grabe oh, napakatagal na itong building na ito. At sinasabi nga na napakaraming multo daw dito. Meron pa dito sa kabila. Ayan, ito pala oh. Oh, grabe oh. Oh, nakakatakot nga naman pumasok dito dahil mahuna na yung kanyang semento. Tapos dito sa kabila, ayan, tamang silip lang tayo dito sa mga bukas na bintana. Wow. Nakakatakot pala dito sa gabi no. Dahil kung makikita nyo ay talagang abandonado talaga siya. Dami ditong ano, mga kawad. CR siguro to. Kasi yung tiles niya ay mukhang tiles ng CR. Yan. Grabe oh. Ayan, ito pa. Ang daming ano, daming kwarto-kwarto oh. Tapos dito, parang CR pa rin. Ayan. Oh. Grabe, lumang-luma na talaga. Tingnan niyo naman yung CR dito oh. Oh. Malamang CR talaga to. Grabe oh. Napakalaki nitong building na ito. At talagang abandonado na. Yan, ito pa. Grabe oh. Yan, so ito yung itsura dito sa baba. Lumang-luma na siya. Oh, ito pa. Ay, grabe oh. Ayan oh. Ayan yung kalooban sa kabila oh. Yo.
Okay. Napakaganda sanang pasukin nitong loob na ito. Kaya lang ay bawal talaga. Yan, so napakaganda sanang makapasok sa loob. Yan, hindi talaga pwede. Tamang video lang tayo dito sa labas. Yan, so makita lang natin yung parte ng labas. At siyempre, makikita rin natin yung ilan na loob dahil butas-butas nga itong mga bintana. Oh, ang daming dito. Ano ba to? Parang kumot. Bakit may Efren Reyes doon? Ayan o. Ayan, Efren Reyes. Baka ito si Efren Reyes, si Bata Reyes. Grabe oh. Yan. So dito marami namang nagpupunta mga turista. Ayan, makikita nyo yung mga sasakyan nakapark. At syempre nga dito pala mayroon pa ring CCTV oh. Talagang iniingatan pa rin nila itong building na ito para safe, hindi masira ng tuluyan. Yan oh. Nakakatakot ito, parang parang sementeryo. Parang nicho itong mga kwarto-kwarto na ito. Ano kaya ito? Bakit kaya ito ganito? Parang nicho, no? Tapos dito may kahoy na lang yung harang. Ayan. Yan. Ano kaya meron dito? Bakit may butas? Tatakpan. Malalim oh. Underground. Tapos doon. Ayan. Nakakatakot sa loob. Lalo na kung gabi. Ito yung lugar. Napakataas nung lugar dito sa gilid oh. Yun, napakataas oh. Yan, ito yung napakagandang pagmasdan oh. Itong Diplomat Hotel na ito. Napakaganda ng forma, para siyang Malacanang. Ito may kahoy pang, malalaking punong kahoy. Ito, Baguio. Baguio Village. Oh, ano to? Napakalaki ng mga puno rito. Ito, yung abandonadong hotel. Diplomat Hotel. Napakaganda niyang pagmasdan. Kahit lumang-luma na siya o sirang-sira na, ay napakaganda pa rin tingnan. Yan, ikutan pa rin natin yung iba pang hindi natin napupuntahan. Ayan. Ang daming CR dito guys oh. CR na naman ito eh. Oh. Ito, ayan, lampasan. Oh. Ayan. Masukal na yung loob. Marami nang tumutubong kahoy. Ito.
CR na naman guys, oh. Ang daming CR dito. Ito, tinambakan na ng mga materyales. Yan. Oh. Grabe, oh. Tapos dito sa gilid ng Diplomat Hotel ay makikita natin yung gabundok na bahay, kabahayan, yung mga gusali. Yan. Makikita nyo yung mga kabahayan para na siyang bundok, no? Natakpa na ng mga gusali, yung kabundukan. Yan. Dito pa rin yan sa may gilid ng Diplomat Hotel. Yan. So ito yung parting harap ng Diplomat Hotel. Yan, daming tao ngayon dito guys. Kaya yung mga multo mga nagtago dahil nabulabog. Yan, oh. Ayaw, gano'n, gano'n. Asin po kayo, dito kayo. Ayan, oh. Mayroon pang cross. Ayan, so ito yung entrada. Kung makikita nyo, may tukod ng kahoy. Dahil nga, mahuna na itong building na ito. Kaya meron siyang tukod. Ayan, so ito yung entrada, makikita nyo kalooban, napakalawak. Labas na yung mga bakal niya. Nalalaglag na yung semento. So dito maraming lumalabas na multo. Lalo na sa gabi siguro. So, this is Jackie Chan. Okay. Diba? Oh, alam niya. Jackie Chan. So, masarap sanang pasukin ito sa gabi, kaya lang ay bawal. Yan. Ito yung entrada niya, oh, napakaganda naman pagmasdan. Kaya lang talagang kita nyo naman, marami ng tukod-tukod doon. Oh. Pwede na siyang bumagsak anumang oras. Kaya bawal pumasok ang mga bisita. Yan. So dito, kasama ko yung aking chikiting. Hi, say hi. Oh. Mommy, say hi. Okay. So, napakaganda sana pasukin. Kaya lang talagang wala hindi tayo pwedeng pumasok. Yan yung pinuntang ko rito na makapasok dito sa loob. Kaya lang bigo tayo. Sayang. Kaya nga naikutan lang natin ay yung mga parting labas lang nitong Diplomat Hotel na ito. Yeah, so ito yung harap, oh. Parang may lagayan, parang bandila.
Ang Dominican Hill Retreat House na kilala rin bilang Diplomat Hotel ay isang inabandonang istruktura sa taas ng Dominican Hill. Ito ay naging isang rest house at isang seminary noong 1911 bago ito binuo bilang isang paaralan at kalaunan ay isang hotel. Halos bawat turista na pumupunta sa Baguio ay ginagawang isang punto upang bisitahin ang lugar na ito. Dahil sa kabila ng mga pagkasira nito, ito ay nananatili bilang isa sa mga pinaka-panoramic at kaakit-akit na lugar sa lungsod ng Pines. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, maraming madre at pari ang pinugutan ng ulo dito. Ito ay pinaniniwalaang dahilan kung bakit madalas makakita ng mga walang ulo sa gabi sa loob ng hotel. Ang mga bomba na na-shower dito ang naging sanhi ng pagkawasak pagkaguho ng ibang parte nito. Sa kabutihang palad, ito ay muling itanayo noong 1947 at noong 1973 binago ito at ginawang isang hotel sa pamamagitan ng Diplomat Hotels Incorporation. Ang naging tagapamahala nito ay isang negosyante, basic surgeon at espiritual na manggagamot na si Tony Agpao. Mula noon, ito ay naging kanlungan ng mga kanyang pasyente na karamihan ay nagmula pa sa ibang bansa. Simula nang mamatay si Tony Agpao noong 1987 dahil sa atake sa puso sa loob ng hotel. Ito ay sinugod sa isang hospital kung saan siya ay namatay dahil dito ay itinigil ng hotel ang operasyon nito at pansamantalang isinara sa publiko. Nakakatakot man ang lugar na ito, marami pa rin ang pumupunta dito dahil sa angking ganda at kasaysayan nito.